Talakayin natin sa video ito kung isa bang pamamaraan ng harassments ang pagpapadala ng demand letter nitong mga online loan apps o ng mga OLA. Pero bago ang lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na pakipollow po ang aking Facebook at ang aking YouTube. At kung nagustuhan nyo at nakatulong sa inyo ang video ito, ay malaking tulong din po sa aking mga social media ang pag-like, pag-share, at pag-hit ng notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat o nagpo-promote na mangutang kayo sa mga OLA. Ako po, sinusubukan ko po mismo na mag-apply para makapagbigay ako sa inyo ng shared experience o real experience para sa kung ano yung kanilang proseso ng kanilang pagpapautang at sa kung ano ang proseso ng kanilang paniningil. Para magkaroon kayo ng tamang expectations at guide o gabay sa kanilang mga operations sa kanilang pagpapautang. Okay? So, simulan natin. Bibigyan ko lang kayo ng brief experience ko ng aking naranasan noon, way back 2022, if I remember it correctly. Napadalhan na po ako ng demand letter ng isang lending company. Yung sarado na yata siya, hindi ako sure kung sarado o ano. Ano po siya Ion Lending. Yung meron dati sa mga mall, yung mga may gadgets, appliances, tapos meron din silang cash loan. Like, ang sample sila para silang si home credit. No? Parang galisan. At yun po ay napadalhan po ako ng demand letter dahil sa pagkakataon na yon, di ba nagkaroon na ng pandemic. Kasi ang utang ko noon is nangyari is 2019, December. Tapos nakahulog naman po ako ng ilang hulog sa kanila. Then by that time, na-stop na po yung pagbabayad dahil nga pumasok na yung pandemic. Okay? Yung ating naging problema ng 2020. Then halos talagang walang kinikita ang inyong lingkod. At wala akong naibayad talaga. May mga ilang times na nag-i-email sila sa akin, I will real to you, no? Kapakatotoo ko sa inyo na hindi ko sinasagot yung mga email nila dahil natatakot ako dahil ang lalaki kasi minsan ng sinisingil. Pero may time din naman na nag-o-offer sila ng principal amount, no, which is wala akong sapat na pera by that time. Then ito na, dumating na yung point na may unang dumating na demand letter doon sa amin sa bahay, sa Caloocan. Hindi ko siya pinansin. Okay, actually hindi ko talaga pinansin nung una kasi medyo kabado pa ako dahil wala akong may pambabayad talaga. Talagang hirap na hirap sa pag-ahon ng time na yon. Then, yung pangalawa, eto nasa akin, nasa akin ngayon, nakasave. May dumating na collector, agent. May dalang demand letter. Okay? Ano sa bahay. Pero wala ako doon time na yun sa bahay na yun, sa Caloocan. Nagtatrabaho po ako. May trabaho yung time na yun. Then, kinausap nila yung mga nakatira doon sa bahay namin, yung kapatid ko. Then, yun nga, in-explain na kailangan mabayaran, something like that. Nung collector agent, dalawa sila na pumunta babae. Then, may iwan na demand letter. Ngayon, in-explain naman na makipag-coordinate na lang doon sa collector agent. Yun ang pagkakasabi sa akin ng kapatid ko, nakausapin ko raw dahil nga medyo delinquente na talaga. Almost 2 years na bro, 2020, tas 2022, then delinquent na. Ganun, nabasa ko yung demand letter, medyo kabado 20. Dahil wala po ako naiintindihan about sa demand letter that time. Hindi ko siya nagigits na akala ko yan po ay kaso na isinampa sa akin. Akala ko kasi demanda. Diba? Kasi sulat demanda Demand letter. Okay? Then, by that time, syempre napaisip ako na tinignan ko, wala naman siya nakalagay na harassment. So, unlike, it depends kasi. Yung pinapadala ng mga OLA, ibang-iba ipapakita ko sa inyo dito sa video. Ito yung mga demand letter ng OLA. Yung sa akin, walang nakasulat na Article 8484, Article 315, Article 318, walang ganon. Okay, walang ganon na nakalagay. Pero pwede silang mag-take ng legal action na sampahan ako ng kaso dahil ginawa nila yung tamang proseso ng paniningil. Para kung sakaling mag-file nga sila ng small claims case, is may iakit nila dahil ginawa nila yung tamang proseso. At walang harassments doon sa demand letter na binigay nila. Okay? Ito, bibigyan ko kayo ng example ng hindi totoong demand letter na pinapadala. Most likely in the text messages and in the email. Ito, bigyan ko kayo ng isang example na nagpapadala na isang OLA. Medyo matagal na to, 2021 pa ito nahanap to. Surety cash pa to. Medyo isa sa mga nawala na ngayon, revoke na OLA na nag-ooperate. Ito yung sabi niya, no? Good day, hello. Mula
sa surety cash. Gusto namin ipalam sa inyo na ang inyong demand letter ay marireceive sa November 26, 2021. Unuulit ko, ito yung isang sample lamang po, kaya hindi siya updated. Sa inyong email, workplace, and home address. Pagtapos ninyo ito matanggap, may ilang araw po kayo para paghandaan ng pagdalo sa hearing na gaganapin sa pinakamalapit na lower court sa inyong municipality. We will file the following case against you. The Republic Act 8484, collection of sum of money or small claims. Pwede kayo magbayad o magparasyon until tomorrow para makancel ang inyong demand letter, makapag-ugnayan sa numerong ito kung nais nyo ayusin ang inyong pagkakautang. Which is maling-mali, hindi po siya demand letter na yung sinasabi na talagang kailangan yung form of letter, yung body letter, is dapat nandun yung pangalan nung naniningil. Tama naman yun, may surety cash, pero sumunod ay papadala raw sa email, sa workplace, and home address. Which is tama yung sa home address, pwede yung padala yan. Pero yung sa workplace, doon pa lang, harassments. Bakit ka magpapadala ng demand letter doon sa trabaho? It's either kung wala sa bahay at hindi mo matagpuan at hindi mo mahanap, kung wala na, umalis na, pwede siguro para maano ang demand letter. But the problem here is the Republic Act 8484, collections of sum of money. Hindi po yan yung kaso na nakasaad dyan. Kundi ang Republic Act 8484 na yan ay yung sa credit card, yung pagkakaalam ko, no? Yung accessing card, something, parang gano'n. Hindi, pero hindi siya yan. Hindi kasi collection of sums of money or small claims, hindi po yan. Ang labo eh. Then, gaganapin agad biruin nyo magpapadala pa lang ng demand letter, meron na kagad na hearing na gagawin sa lower court. Na which is, yung lower court dapat yung small claims court. Bakit lower court? Medyo, yes, yung sabi sa inyo. Tandaan ninyo, hindi porket nagpadala na sa inyo ng message, sasabihin demand letter na agad yan. Hindi po ganyan. Tandaan nyo, ang demand letter, nakaakibat po dyan ng pangalan ng nagpapautang, kung magkano yung obligasyon na dapat bayaran, kung ilang araw na dapat bayaran. But in my case, that time, sa iyon, I do cooperate and coordinate to the collection agent. Binigyan naman ako ng discount. Mas maganda po yung gano'n. Kasi bibigyan ka, once na nakapag-coordinate po kasi minsan sa mga collector agents, na okay naman talagang kausap kapag ka maayos yung ating pakikipag-settle ng ating utang na hindi nabayaran, minsan nabibigyan ng discount pa. Imbis sa 12,000 babayaran ko, naging 9,000 na lang. Although, nakapagbayad naman ako before magkaroon ng pandemic noon. Nakailang hulog na ako noon, mga 2 or 3. Kaya siguro binawasan at discountan na ako that time. Pero tandaan nyo, yung mga ganitong klase ng demand letter na may nakalagay na article or 315, 318, Republic Act 8484, hindi po yan legit na mga demand letter kung makakatanggap kayo. Kahit sa sulat, huwag kayong maniwalang demand letter po yan. Pero mas maganda, I will advise you na magtulong kayo sa mga abogado, kung may kilala kayong o kamag-anak kayong abogado, o kayo lumapit kayo sa public attorney's office para mas maliwanagan kayo kung talaga legit o hindi. Pero in my experience, kung legit yung isang demand letter, walang harassment sa nakalagay na ipapakulong kayo, nakakasuhan kayo ng estafa, swindling, or abandonment of debt. Wala pong gano'n na nakalagay dapat doon sa demand letter. Kung sila ay legal na nakikipag-settle sa inyo ng inyong utang na hindi pa nababayaran. So sana nakatulong ang video ito. Muli maglalambing ako sa inyo na pakipalo po ang aking Facebook at ang aking YouTube. Maraming pong salamat sa uulitin.